Magandang gabi po mga kapatid at welcome po muli sa ating Biblical Spirituality Weekly. Tayo po ngayon ay magsisimula ang ating bagong taon kasama siyempre ang bawat isa pero lalo-lalo na ang salita ng Diyos na lagi po nagbibigay sa atin ng panibagong buhay. Salamat sa Diyos sa nakaraang taon at tayo pong last time na kita-kita po tayo sa ating pong Christmas celebration noon December 27 at ngayon po tayo ay magpatuloy po ang ating misyon sa ating pong Biblical Spirituality Weekly every Tuesday ng 8 p.m. po. At welcome po muli sa inyong lahat na nandito po sa Zoom. Ganon din po sa ating po mga kapatid na nanonood po, nakikinig po sa ating Facebook Live sa Arkham MBA. At ganon din po sa ating mga kapatid na nanonood po din sa YouTube channel po ng Arkham Ministry of Biblical Apostolate. So ngayon, dahil po ang ating pong mga nakaraan na episodes o na ating PSW ay mga special episodes. So, tayo po ay wala pong summary at magsisimula po sa pamagitan ng opening prayer and today po ang parokya na magkakatulong po sa atin para sa ating panalangin at pagninilay ay ang San Roque de Mandaluyong Parish na laging handa maglingkod po. So, ang unang pong mag-lead po ng prayer ay si Sis Irene Guillermo po. Magandang gabi po, Sis Irene. Magandang gabi sa lahat. Pasensya na po, there's something wrong with my camera. So, I will keep it close. Okay. Okay po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ating pong ilagay ang ating mga sarili, isip at diwa sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Aming Ama, kinikilala ka po namin bilang isang makapangyarihang Diyos na siyang magbubukas ng daan upang sa gabi na ito kami pong lahat ay magkasama-sama muli, makinig sa iyong banal na salita at makapagtago sa aming puso ng isang pangaral, isang inspirasyon, isang pag-asa, isang katotohanan o isang pangungusap na siyang sasagot sa suliranin o katanungan sa aming buhay. Sa taong 2026, basbasan mo po ang aming mga tahanan ng katahimikan at mga araw na puno ng kasaganahan, pagmamahal, at tulungan mo pong aming yakapin ang mga taong nalulumbay at may kapighatian at ang nawawala ng pag-asa. Help us to forgive easily, love deeply, walk gently into the new year with hope and gratitude. Ipadala mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu Santo upang siya ang mamuno sa aming pag-iisip at pag-unawa. Siya din ang magbukas ng aming puso nang sa gayon ang pagmamahal mo ang siyang maghari sa aming lahat na iyong kinikilalang mga anak. Magbigay ka po ng makalangit na inspirasyon sa lahat ng kalahok sa gabing ito ng aming BSW, lalong-lalo po sa aming Arkham MBA Director na si Father Ado, kay Sister Lacey, ang mga tagapamahala at ang mga sharers. Ito ang samo ng aming puso at dalangin sa pamamagitan ng matamias na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po. Maraming salamat po, Sis Irene. At ngayon tayo po ay magpatuloy po sa ating pananalangin sa pamagitan ng prayer to the Holy Spirit. Halina, Espiritu Santo,
Tayo po ngayon ay makikinig po sa ah, ating pong ebanghelyo sa darating na linggo sa kapistahan ng pagbibinyag ng ating Panginoong Hesukristo na babasahin po para sa atin ni Sister Neri Bañez. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ng langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumaba sa kanya gaya ng isang kalapati at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayon tayo po ay magpapatuloy po sa ating pagninilay sa pamagitan ng isang awitin. Tubig ng buhay, maglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, paspasan mo
At ngayon tayo po ay makikinig po sa ating unang sharer po na ay po si Sister Maribeth Siguenza. Siya po yung una. Sister Maribeth. Magandang gabi, Father Ado, Sister Day, at sa aking mga kapatid sa pananampalataya. Jesus was totally committed to the mission that God gave him. So much so that he was willing to be baptized by John when he should have been the one baptizing John. Jesus doesn't even need to be baptized because he has no sin, but he obeyed God and was baptized by John. God has changed our lives and called us to a mission. What is your commitment to the mission to which God has called you? Do we really seek every day the mission that God has given us? I realize that as an ordinary person, I did not seek a big mission like becoming a preacher, nor going to a mission on a foreign land. My mission is here in my small community of my family, relatives, friends, and sisters in faith, sisters and brothers in faith. My mission is to love God first with everything I have, my talent, my time, and my treasure. And then to love those around me, no matter if they are lovable or not. I need not preach God's love in a grand fashion, but I can preach it by my actions. Easily said than done though. Kasi nung bata pa yung mga anak ko, I'm a single mother of 3. Ang mission ko ay palakihin sila. Nagtatrabaho, nagpapalaki, nagpapaaral, at of course, pinakikilala rin ng Panginoon sa kanila. At ngayong malalaki na sila, ay nagsasolo na ako, namumuhay sa bahay ko. But then something happened last October. Pinadala ako ni Lord sa another mission to take care of my sister who was diagnosed with acute kidney disease. We stayed in the hospital for 10 days, and after that, I have to accompany her most of the time, 3 times a week, for her dialysis. So I have to stay now in my mother's house, na doon din kasi nakatira yung yung kapatid ko at isa ko pang brother. Yung mami ko may health issue din. It was not that easy taking care of them and of the house. It burned me out after almost 2 months and made me sick as well. There are times that I want to give up. Sorry, but I hung to the door to give me the strength to carry on and do my mission of giving care to them at this time. It is much easier now because pumayag na yung brother ko na at least malesen yung pagsama ko sa hospital. Instead of 3 times a week, 2 times na lang ako, siya yung once a week. Ita-tie up ko rin dito yung binasa yung si Jesus after Jesus' baptism. Nagpakita ang Holy Spirit in the form of a dove at nagsalita ang Ama at sinabi niya, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Sa atin ngayon, it is an assurance to us that as we go along our mission here on earth in obedience to the will of God, we have the Holy Trinity to accompany us. Personal proof of this is when my sister needs to have a fistula for dialysis inlet. Kasi kung for those na hindi masyadong maalam sa dialysis na ngayon, alam ko na kasi pinagdaanan ng sister ko. Pagka kasi yung first fistula ay first dialysis mo na emergency sa neck nilalagay, pero 3 months lang daw yun maglalas. Yung kanya mapapahaba pa yata yung dialysis, kaya kailangan nang ilipat sa arm. Tapos nung pumunta kami sa surgeon niya para magpalipat na sa arm, tinignan, fistula yon kung sa arm. Kaso,
maliliit yung veins niya sa dalawang arm niya, sa left and right. So, kailangan daw ng artificial vein graft o opera na lalagyan ng artificial vein. And it would cost us 150,000. Eh kung yung fistula lang, yung mismong vein niya, 39,000 lang daw yun. Siyempre na problema na naman ako. Kasi laki nung ginastos namin sa hospital sa kanya. Eh kami lang naman magkakapatid ang nag-pull up ng resources. Single kasi yung sister ko. So ngayon, siyempre dasal ka ng dasal kung paano mo magagawa yon hanggat pinagpaliban ko ng 3 weeks yung pagbalik sa doktor kasi nga naghahanap ng pang-finance for it. So naghanap na ako nagtanong-tanong na ako how to go to PCSO, paano humingi ng guarantee letter. Tapos kinausap ko na rin yung hospital kung pwede ba yon. Tapos sabi nung sa billing, kausapin ko daw yung doktor. Pero before that pala, meron na rin ako nakilalang isang dialysis patient na sabi niya, subukan mo tong doktor kung surgeon, mabait to. So, niisip ko at the back of my mind, magpa-second opinion kaya kami. Tapos nung time na kinukulit na kami na dapat na talaga malipat dito, nagpa-set ako pumunta kami sa doktor na yung surgeon na pangalawa. December 17 yon. Hindi ko sinabi doon sa doktor na nagpapa-second opinion. Pero prior to that pala, itatie up ko yung sa Holy Spirit. Nagpe-pray talaga ako na kausapin ko pa kaya, Holy Spirit, guide mo naman ako kasi may number ako ng first surgeon niya. Kung tatawagan ko pa yung doktor niya para tanungin na tumatanggap po ba kayo ng guarantee letter, ganyan-ganyan. O kaya pagdadaan sa PCSO. Pero hindi nangyari yon. Ang nililid ako is to have that second opinion. So nagpunta kami ng December 17. So in-ultrasound yung arm niya. Lo and behold, yung sa left arm pa lang niya, meron na raw vein for fistula. Tapos sabi niya, okay lang yung gusto magpa-opera. So 17 kami pumunta, napagkasundoan, December 21, Sunday, birthday pa ng mami ko, na inoperahan siya. At alam niyo, no, magkano? 22,000. So for 150,000, naging 22 na lang yung cost namin. Diba milagro yun? Talagang paglabas namin from the doctor, nag-uumapaw yung saya ko. Kanta ako ng kanta ng Thanksgiving and praise. Tapos nung pauwi na kami, sabi nung kapatid ko, yung dinadialysis, ate, alam mo, parati ko talagang pinagpipray na fistula ako. Sabi din ng sister ko na kinento ko na to, pinagpipray din daw niya yon. So we praise and thank the Lord for that miracle in our life. Tapos nung pinagdadaanan ko to, ilang buwan na, tuwing naguguluhan ng isip ko, tuwing nag-iisip ako ng paraan, ito lang ang parating sumasagi sa akin na Bible verse. For my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Di ba ang ganda? And hindi ako magsasawang ikwento to kasi para sa akin, ito ay isang malaking milagro. To God be the glory and Happy New Year, brothers and sisters. Thank you. Maraming salamat po, Sister Maribeth. At Happy New Year din po sa inyo. Ngayon po tayo po ay makikinig po sa ating pong second sharer po na kung saan ay si Sister Lucy Castillo po. Good evening po, Sister Lucy. Hello po, good evening po sa lahat. Ito po yung sharing ko. This Sunday marks a transition from the Christmas season to ordinary time. In a way, today's feast is the high point of Christmas season. Before Jesus' birth, angels announced to Mary and to Joseph who Jesus would be. At his birth, the shepherds and the Magi recognized Jesus as the Messiah. At his baptism, Jesus accepted
that He is God's Son and inaugurates that mission. Just like Jesus, when we are baptized, we accepted that we are God's children and it inaugurates our mission. Our mission is to spread the good news, word of God, and the love of God. And as infants, the smile we give away is a sign of love. The infants are fulfilling their mission of spreading love. As we grow old, we forget our mission. We become engrossed in our own priorities and we sometimes neglect our mission. And I am also one of them. I am not an excuse. I remember as a kid of 10 years old, I used to attend Mass in San Roque Chapel alone. After the Mass, my father is already waiting for me outside the chapel. And because of that, I was able to encourage my family to try to attend Mass every Sunday as a family, a mission in my young age. God sent Aling Celi Oliveros, a polio case, but serving San Roque Parish by cleaning the church and praying for the dead. I help clean the church and I am her responder whenever she is requested to pray novena for the dead. I am not really exempted to those who forget our mission. After my knee surgery, because of osteogenic sarcoma, a bone cancer on my right leg, I became member of what we call person with disabilities. I stayed away from attending Mass. I experienced bullying in our state. Whenever I go out, children are calling me Pilay. Ay, Pilay, Pilay, Pilay ka? They are always shouting like that to me. But God is sending people to bring us back to continue our mission. Our catechist in elementary, Mrs. Emma Dehesa, inspired me to share God's gospel. In my 18th birthday, I invited all the kids bullying me. I tell them stories from the Bible and they enjoy the storytelling. And we do it every day. And every Sunday, the kids fall in two lines and we walk together and to attend Mass in San Roque Parish. In high school, I stayed in Bahay Mapagmahal, a dormitory for PWD inside National Orthopedic Hospital. I joined the Rondalia on Wheels. I use my talent in playing the guitar every day as the NOH, National Orthopedic Hospital chaplain, celebrate Mass in the different wards of National Orthopedic Hospital. Along the way, I had my second cancer, nasopharyngeal carcinoma, a cancer hairline away from my brain. My faith was again tested back, but God's love is always present in my heart. I know God loves me so much, and Mama Mary loves me too. Again, I survived cancer. After my chemo, my daughter devoted her whole month of May in offering flowers to Mama Mary as one of the angels. And she said every time she walked the aisles to offer flowers, she always asked Mama Mary to heal me. And her prayers are all answered. Every day is a mission. Simple gesture of kindness, a simple smile to people you know and you do not know can always bring love to them. It is everyone's mission of sharing love to others and living a life according to the good news. There may be times we miss to continue our mission, but always remember that God will always welcome us back in His arms. And He will always do extra effort in sending people to bring us back in His flock. Can we accept the mission God wants us to do? For me, I can say, yes, I will continue what God wants me to do,
to continue learning more about God's words through MBA, and to guide our ministry for persons with different abilities of San Roque de Mandaluyong Parish to know more about God's love and to bring them closer to our Lord. Thank you po. Maraming salamat po, Sis Lucy. Napakaganda ng inyong sharing. At Happy New Year po sa inyo din po. So ngayon, tayo po ay makikinig po sa exposition po ng ating director, si Father Adonis Saclolo po. Good evening po, Father Ado. Magandang gabi mga kapatid, mga Bible Apostles, coordinators, mga kapatid natin sa iba't ibang community ng simbahan, iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nakaisa rin natin sa Facebook Live. At nagpapasalamat tayo dahil muli ay humaharap na naman tayo sa isang bagong taon na punong-puno ng pag-asa sapagkat alam natin kasama natin ang Diyos. No? At ngayon po mga kapatid, ngayon ay Bible Month. No? Buong January and then Bible Week sa third week at yung Bible Sunday po natin ay sa January 25. At alam ko po ang ating mga Bible Apostles ay busy sa iba't ibang activity na ating ginagawa. No, mamaya po i-announce natin yung mga ilang activities na gagawin ng ating ministry. No? Ngayon po magnilay muna tayo sa salita ng Diyos. Ang kapistahan sa linggo ay yung pagbibinyag o bautismo ng ating Panginoong Jesucristo. At ito na po yung pagtatapos ng Christmas season. No? At papasok po tayo sa pangkaraniwang panahon ng ilang linggo bago tayo papasok na agad sa Kwaresma, no? Sa 40 days of Lent. No? Ngayon itong binasa nating ebanghelyo ay mahalaga. No? Ang ebanghelyo ni San Mateo, isa sa mga mahalagang tema na mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, si Jesucristo ay ginaganap sa kanyang sarili ang kasaysayan ng bayang Israel. Kung babalikan po natin yung mga unang chapters ng Ebanghelyo ni San Mateo, may binanggit doon na dahil gustong patayin ni Haring Herodes ang mga sanggol sa Bethlehem at pinatay niya nga, ang pamilya ni San Jose, Maria at Jesus ay pumunta sa Ehipto. At kung maalala ninyo, ito yung ebanghelyo nung nakaraang 2 linggo. Sabi roon, upang maganap ang sinabi sa kasulatan, from Egypt I will call my son. Mula sa Ehipto ay tatawagin ko ang aking anak. Si Jesucristo, nung sanggol pa lang siya, ay pumunta siya sa Ehipto. Sapagkat doon nanggaling ang bayang Israel. No? Inuulit ko, ginaganap ng Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili ang kasaysayan ng bayang Israel. Ngayon, kung babalikan natin sa lumang tipan, nung umalis na ang mga Israelita sa Ehipto, ano ang una nilang nakaharap? Yung dagat na pula, yung tubig na nakamamatay. At doon ay bumuka yung tubig dahil sa kapangyarihan ng Diyos at naligtas ang bayang Israel. At ito na sa Ebanghelyo ni San Mateo, yung pagtawid sa dagat na pula ng mga Israelita ay nagaganap sa pagpasok ni Jesucristo dito sa tubig ng Jordan. Napakaganda na ito mga kapatid kung ating makikita yung paralelism. At pagkatapos ng bayang Israel na tumawid sa dagat na pula, anong nangyari? No? Nanatili sila sa disyerto ng 40 taon. At makikita natin yung binabasa nating ebanghelyo mga kapatid ay chapter 3. Sa chapter 4 makikita natin agad na si Jesucristo ay pupunta rin sa disyerto ng 40 araw, 40 gabi. At ito yung ebanghelyo sa darating na Kwaresma, no? First Sunday of Lent. At marami pa, halimbawa sa bundok ng Sinai ay tinanggap ng mga Israelita sa pamamagitan ni Moises ang tipan o yung 10 utos. Makikita rin natin sa chapter 5 ng Ebanghelyo ni San Mateo na si Jesucristo ay pumunta rin sa bundok at ibinigay niya yung mga bagong kautusan sa pamamagitan ng sermon sa bundok. Maraming paralelism, no? Ngunit mahalaga itong pinagninilayan natin ngayon, no? Ano ba ang dahilan bakit kailangang magpabautismo ni Jesus kay Juan? Sinabi ko na kanina, para ganapin yung kasaysayan ng bayang Israel, ngunit hindi lang yon, no? Para bigyan ding kahulugan ang buhay ng bawat isa sa atin. At ito yung pag-uusapan natin ngayon. Sa Griego, ang binyag
Ang salita sa Griego ay baptizo, no? At napakaganda pagbabasahin natin yung baptizo, ito yung sa English, ito yung entirely submerged. Yung talagang lulubog na walang natitira, yung buong-buong siya ay lulubog sa tubig. At ito ay nangangahulugan na nung dinesisyonan ng Diyos na ipadala ang kanyang anak na ang Panginoong Hesukristo para sa atin, bilang pagmamahal sa atin, walang itinira ang Diyos. Ibinigay lahat ng Diyos. Kaya nga si Hesukristo ay wala ring itinira para sa kanyang sarili, ibinigay niya lahat, no? Kaya nga sumasalamin na rin ito sa pagbibigay ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo sa krus, no? Wala siyang itinira. Talaga siya ay lumubog. At isa pang magandang larawan dito na si Juan Bautista nung nagbibinyag, ang pagbibinyag ni Juan Bautista ay baptism of repentance, no? Naalala natin mga kapatid. Ano yung repentance? Pagbabalik loob. Ibig sabihin, yung binyag niya ay tinatawag yung mga taong magbalik loob. Kaya yung mga taong nakapila ron sa binyaga na yon, sa hanay na yon, ay mga taong galing sa kasalanan. At dito sa hanay na ito ay pumila ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya sinabi na hindi ko sa hahanay dyan dahil wala akong kasalanan. At napakaganda na itong larawan na ito. Ibig sabihin, sinamahan ni Hesukristo ang mga taong makasalanan na magbalik loob sa Diyos. Actually, ito rin ang katotohanan kung bakit naparito si Hesukristo sa lupa. Upang sa pagbabalik niya sa Ama, sa ascension, sa pag-akyat sa langit, ay mabuksan yung pintuan ng langit para tayong lahat ay makabalik din sa Diyos. Kaya nga, itong bautismo ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi lang basta nangyari. Malalim ang kahulugan tungkol sa bayang Israel sa pagdating ng Mesiyas, ngunit malalim din ang kahulugan para sa ating lahat. Ngayon, sabi ni Juan Bautista, hindi po dapat kayo magpabautismo sa akin, ako ang dapat magpabautismo sa inyo. Dahil alam ni Juan Bautista na sinabi niya na paulit-ulit pag binasa natin yung mga ebanghelyo sa Bagong Tipan, sabi ni Juan Bautista, may darating na kasunod ko na mas makapangyarihan sa akin, siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu at ng apoy. Alam ni Juan Bautista, ang binyag niya ay binyag ng pagbabalik loob. Pagbabalik loob lang. Ngunit alam din ni Juan Bautista na wala siyang lakas o kapangyarihan na maglinis ng kasalanan. Kaya ngayong pagbibinyag netong ni Juan Bautista, tanda lang yun na gustong magbalik loob ng tao. Pero ano yung pinakatanda na yung taong nagbalik loob ay tinanggap ng Diyos? At ito na yung mangyayari, ito na yung binyag na dala-dala ng ating Panginoong Hesukristo. Pero katulad nga nung sinabi ko kanina, sinamahan muna ng ating Panginoong Hesukristo ang mga taong magbalik loob. Ang katotohanan nga, nung nangangaral na si Hesukristo sa Galilea at sa iba't ibang lugar, ito yung unang ipinapahayag niya, magbalik loob kayo sapagkat narito na ang kaharian ng langit. No? Kaya nga pagkatapos nun, bininyagan siya at inilubog lahat. Ito yung sinasabi ko kanina, bautiso. Ibig sabihin, walang itinira ang Panginoon. No? Naalala ko nung nag-mission ako sa Samar, sa probinsya, doon maliligo ka sa ilog. Alala ko to. Ngayon mga ganitong panahon, December, January, February, di ba napakalamig. Ngayon kapag ka maliligo ka sa ilog, napakalamig, nakakatakot maligo lalo na sa umaga. Ngayon ako, ginagawa ko, sinasawsaw ko muna yung daliri ko, yung kamay ko, no? Yung paa ko, pero ang lamig, hindi ko kaya. Ngayon tinuruan ako ng teknik ng mga taga roon. Sabi nila, para hindi mo maramdaman yung lamig, huwag ka nang mag-intay-antay o patumpik-tumpik. Huwag ka nang magdalawang isip. Do not hesitate. Pag nandun ka na sa gilid ng ilog, tumalon ka agad at lumubog. Ayun nga yung ginawa ko. Binigla ko yung sarili ko, tumalon ako at lumubog. Hindi ko nga naramdaman yung lamig. Ayun pala yung teknik. Kailangan magdesisyon. Huwag nang mag-isip-isip. Huwag nang magdalawang isip. At ito ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang ginawa ng ating Diyos Ama sa langit. Hindi na sila nag-isip. Sabi ng Panginoon, gusto kong iligtas ang sangkatauhan. At kailangan kong lumubog sa kalagayan nila. Ngayon, ang maganda rito, paglubog, lilitaw din. At ito ang simbolo ng binyag sa unang simbahan.
ito na ang ginagawa sapagkat ang bautismo ng ating Panginoong Jesucristo ay nakaugnay na rin sa binyag ng Kristiyano. No? Sa tuwing lulubog tayo sa tubig, kasama natin ang Panginoong Jesucristong lumulubog sa tubig. At ang tubig na iyon ay hinuhugasan at inaalis ang lahat ng ating kasalanan, personal na kasalanan at orihinal na kasalanan. Ngunit hindi tayo mananatili ron. Kung paanong yung dagat na pula ay nilunod yung mga Ehipsyo na nais patayin ng mga Israelita, ang mga paraon at Ehipsyo na nagpapahirap at umaalipin sa atin ay ang ating mga kasalanan. Sa paglubog natin sa tubig ng binyag, sila ay nilulunod, namamatay. At tayo ay aahon kasama ng ating Panginoong Jesucristo na merong bagong buhay. No? Kaya nga sa lumang simbahan, ang talagang binyag noon ay baptism of immersion. At ngayon ay ginagawa pa rin ito. No? Merong baptism of immersion at meron ding baptism of aspersion, yung binubuhusan lang yung ulo. No? Pero napakagandang tanda kung merong binyag, no? Yung ilulubog talaga yung tao. At sa pag-ahon ng tao, kasama niyang umaahon si Jesucristo, yung lumang tao ay nawala, isang bagong tao ang lumulutang. Kaya nga, dinadamitan ng puti yung bagong binyag. No? Pagkatapos nang bibigyan na ng kandila, at anong pagkatapos nun, bago ibigay yung kandila, lalagyan ng chrism oil. Yung chrism oil, ito'y tanda ng Espiritu Santo. Ito yung pagbibigay, no, ng mga regalo ng Espiritu Santo, the gifts of the Holy Spirit, no? Spirit of wisdom and understanding, spirit of counsel and of strength, spirit of knowledge and of piety, and spirit of the fear of the Lord. Kaya nga makikita natin dito, yung Espiritu Santo rin ay bumaba nung nagbukas ang langit. Katulad ng kalapati. Katulad ng binyag ng ating Panginoong Jesucristo, nung tayo ay bininyagan, tinanggap din natin itong Espiritu Santo. At isa sa napakahalagang gawain ng Espiritu Santo ay kumbinsihin tayo na nakabukas ang langit. Sa lumang tipan, yung dagat ang bumukas. Dito sa binyag ng ating Panginoong Jesucristo, lumubog siya sa tubig, ang langit ang bumukas. No? At mahalaga yung sinabi sa huling bahagi. No? Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Si Jesucristo ay kinalulugdan ng Ama. At tayo rin dahil sa binyag ay nagiging mga anak ng Diyos at kinalulugdan tayo ng Diyos. Kaya nga itong ebanghelyong ating pinagninilayan ay napakaganda sa ating buhay. Ang ibig sabihin, totoo, katulad ng mga tao na nakapila para magpabinyag kay Juan Bautista na nais magbalik loob, totoo tayong lahat ay maraming ulit at paulit-ulit na napalayo sa Diyos. Ngunit sa tuwing magbabalik loob tayo sa Diyos, sinasamahan tayo ng ating Panginoon. Hindi siya naiskandalo sa atin, hindi siya nandidiri sa atin. At para mahugasan tayo, kasama siyang lulubog sa atin. No, kaya nga, sa simbahang Katolika, pagkatapos ng binyag, merong ikalawang binyag. No? Alam ko naman na alam niyo ito mga kapatid. Ano yung ikalawang binyag? Ano yung second baptism? Yung pagkukumpisal. Kung paanong sa binyag tayo ay nilinis na, ngunit dahil meron tayong kahinaan, no, na konsekwensya ng orihinal na kasalanan, minsan bumabagsak pa rin tayo. Salamat, merong ikalawang binyag. No? At ito yung pagkukumpisal. No? Kaya nga, mga kapatid, napakagandang pagnilayan ang bautismo ng ating Panginoong Jesucristo. Isa yung mahalagang salita rito. Yung pag-ibig niya ay buong buo, kaya kaya niyang ibigay ang lahat sa Kanya. Sinabi ko na kanina, makikita natin ito at masasalamin nung ibinigay ni Jesucristo ang Kanyang buhay sa krus. Siya ay namatay, pumasok siya sa kamatayan. Yung kamatayan ay sumisimbolo sa tubig, lumubog siya sa kamatayan, ngunit umahon din siya nung muli siyang mabuhay. Kaya nga, ang binyag natin ay meron ding dimensyon papunta sa misteryo Pascual. Sapagkat nung tayo ay bininyagan, tayo yung mga naging anak ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos ay mayroong karapatan sa buhay na walang hanggan. Maraming kamatayan ang dumadaan sa ating buhay. Maaring hindi kamatayan pisikal, katulad nga yung mga nag-share kanina, di ba? Sakit, problema, nabuli, napakaganda nung sharing nila. Pero sila ay umahon at muling nabuhay. At ito'y regalo sa atin ng ating binyag. Ngunit higit sa lahat, sa huling-huli, tayo ay mamamatay pisikal.
Pero dahil sa ating binyag, naniniwala tayo na meron tayong muling pagkabuhay sapagkat nakabukas ang langit para sa atin. Kung paanong sa ebanghelyong ito, bukas ang langit at tinawag si Jesus na anak ng Diyos. Tayong lahat ay mga naging anak ng Diyos, kapatid ng ating Panginoong Jesucristo, at nakabukas ang langit para sa atin. At ito mga kapatid, ito muna yung ating pagninilay sa gabing ito. Ngayon tayo ay magtataas ng ating mga panalangin. No? Yung mga nandito po sa Zoom, mga nais magtaas ng panalangin, pwede nyo pong itaas ang inyong panalangin, mag-unmute po kayo. At bilang isang simbahan, bilang isang komunidad, sama-sama nating itataas ito sa ating Panginoon. Panginoon, itinataas ko po ang aming mga kapatid at mahal sa buhay na bininyagan, ngunit patuloy na nag-aalinlangan, naliligaw ng landas at nawawalan ng pag-asa. Naway maranasan nila ang presensya ng Espiritu Santo na nagbibigay lakas at bagong simula sa kanilang araw-araw na buhay. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panalangin. Salamat po Panginoon sa aming kaalamang natutunan sa mga ipinaliwanag ni Father Ado, higit po sa lahat ang tungkol sa binyag, na ang pangalawang binyag ay ang pulpisal. Sa ganang ganitong kaalaman, tulungan niyo po kami Lord na maging mas matatag sa aming buhay pananampalataya upang may handa rin namin ang aming sarili sa mga pangako ng Panginoong Hesukristo, ang buhay na walang hanggan. Ito ay hinihingi namin sa inyo, Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tulungan mo kami na maging tapat sa aming mga pangako nung kami bininyagan. Tulungan mo po kami na iwaksi si Satanas at ang kanyang mga pangako. Tulungan niyo po rin kami, Panginoon, kami mga katekista na nagbibigay ng pre-baptism seminar, naway magampanan namin ang aming mga tungkulin, naway maipaliwanag namin mabuti sa mga magulang, sa mga ninong at ninang na ang importansya ng sakramento ng binyag at ang mga lahat ng tungkol sa mga binyag. Naway patuloy nilang alagaan ang kanilang mga anak patungo sa Panginoong Diyos. Panginoon, dinggin mo po ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo, Ama, ang mga panalangin na ito, gayon din yung mga panalangin na iwan sa iyong mga kalooban sa panalangin itinuro ng iyong anak. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Ngalan mo, Kapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Announcement tayo, sister. Yes po, dahil po si Teray wala, si Brother Andrew po ang mag-announce po para sa atin po. Okay, Andrew. Magandang gabi po sa ating lahat. Una po, of course, itong parating po na Biyernes, Sabado at Linggo po ay ang ating Bible Youth Camp. Ito po ay gaganapin sa St. Michael's Retreat House sa Antipolo. At maraming salamat po sa mga coordinators, umulong sa atin na mapagpadala pa po ng maraming kabataan sa ating Bible Youth Camp. Humingi po kami ng panalangin, suporta po ng panalangin at pagtawag kay San Carlo Acutis, siyang ginawa nating patron saint nitong ating Bible Youth Camp. Muli po,
Ang ating Bible Youth Camp is on Friday, January 9, 10, and ang ating commissioning of the Bible Apostles. Ito po ay gaganapin po sa January 17 po. 9 Nawala po. time, si Father na lang po mamaya ang mag-explain. Auditorium po sa Guadalupe, Viejo, Makati City. Ito po ay pangungunahan po tayo sa banal na misa ng walang iba kundi ang ating Arsobispo ng Maynila, Jose Cardinal Advincula. Yun lamang Ayan, po. salamat, Andrew. Yung schedule ng ating Bible commissioning ay nag-iba na naman, no? Dahil si Cardinal nung una ay may activity sana siya sa umaga, kaya pinagawa niya ng hapon. Ngayon, last 2 days ago, naka-receive ako ng message na na-cancel yata yung activity niya sa umaga at gusto niyang ibalik sa umaga na lang yung ating commissioning. No, gustong-gusto niya po tayong makita, gusto niyang marinig yung ating mga karanasan, yung ating mga mission na ginawa, no? At gusto niya tayo uling isugo, no? Para sa isang buong taon ng pagmimisyon. No? Ngayon po sa ating Bible Youth Camp, alam po namin na maraming kabataan na gustong sumama, ngunit nahihirapan po, kulang yung pambayad. At alam naman po namin na ang mga Bible coordinators, apostles na ginawa yung lahat. No? Nag-ambag-ambag, naghanap ng sponsor. No, ngayon po ang gusto kong sabihin, kung meron po na kulang yung pera, na malaki yung kulang o kalahati lang yung kaya, wag po kayong mahiyang magsabi po sa amin. No, tutulungan po namin sila. Kung meron pa pong mga kabataan sa parokya ninyo na kulang yung pera, sabihin nyo kay Sister Laces. Tutulungan po natin para maka-attend sila. Ngayon, meron naman po talaga yung hirap na hirap, walang pera, pero nakita natin yung intensyon na gustong-gustong sumama. Ganun din po. Sabihin nyo kay Sister Laces at tutulungan po natin sila. Huwag po kayong mahiya sa amin. Mas mahalaga yung buhay ng mga kabataan. Okay? O sister, wala na siguro kasi magkita-kita tayo sa susunod na Yes po. Martes sa ating BSW, Biblical Spirituality Weekly. Mga kabataan, magkita-kita tayo sa darating na Biyernes. Sige, sister. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayo Salain rin. kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Good evening po Happy sa New lahat. Year.